Umaasa naman ang Commission on Elections o COMELEC na formal nang hihirangin sa kanilang panunungkulan ang 12 bagong halal na senador sa pagtatapos ng linggo. Si COMELEC Chairman Attorney George Garcia may parinig naman sa mga mambabatas kaugnay ng lalong pagdami ng mga botante para sa 2028 presidential elections. Ang mga detalye ibabalita ni Kyle Bulyas. Target maproklama ng Commission on Election ang mga senatorial candidate na pasok sa Magic 12 sa darating na Biyernes o hanggang sa weekend. Kabilang sa mga Certificate of Canvass na una nang nabilang ng National Board of Canvassers ang local absentee voting, mga boto mula sa abroad at ilang mga lungsod sa Metro Manila. As of 10 a.m., nasa 99.13% na ng local election returns ang naitransmit sa COMELEC, habang 96.99% naman para sa overseas election returns. Samantala sa panayam ng DZRH News kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, sinabi nitong may isang dapat matutunan ng mga bagong halal na mambabatas sa nagdaang desisyon 2025. Ito ay ang itaas ang budget ng COMELEC para sa pagsasagawa ng eleksyon. Dumadami ang populasyon ng mga voting population, tapos ang ating pong pagboto laging mayo dahil nakalagay yan sa ating saligang batas. So anong ibig sabihin? Asahan niyo po yung lagi pang napakahabang pila, napakainit, napaka-unfair na kondisyon ng ating pong mga botante. And therefore, sa ating pong palagay, kinakailangan pag-isipan na ng ating mga mambabatas, payagan na magkaroon tayo ng pagboto sa mga pribadong malalaking lugar o gusali. Bukod dito, ipinaliwanag ni Garcia na kapag mas mataas ang ibinigay na budget, mas maraming makina ang magagamit ng ahensya na makatutulong naman para mabawasan ang bilang ng mga botante sa iisang presinto. Sa projection ng COMELEC, tinatayang dadami pa hanggang sa 71 million ang bilang ng mga botante pagdating ng 2028 presidential elections. Samantala, nagpaalala na ang COMELEC sa lahat ng mga kumandidato ngayong eleksyon, nanalo man o hindi, na magsumiti na ng kanilang SOSE o Statement of Contribution and Expenditure. Nagsimula na ito kahapon at matatapos hanggang sa Hunyo 11 lamang. Sabi ng COMELEC, ang hindi makakapagsumiti nito ay maaaring pagmultahin at mapatawan ng perpetual disqualification. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.